Ang tagaan ng dalawang magkapitbahay noong May 22 nakuha pang i-Facebook Live ng isang residente. May patayan po dito. Tulungan niyo po kami dito sa Barangay Aplaya. Barangay Aplaya, puro tres po, live po to. Sa video, makikita kung paano binubukat palabas ang mga bata na walang tigil sa pag-iyak. Tulungan niyo po ako dito. Maya-maya pa, dumaan ang isang lalaki na duguan na ang mukha. Nung gabi noon, nagkakagulo sila doon sa dulo. Paglabas ko dito sa labas na yan, dumating yung kapatid niya na tinaga na. Yung daliri, naputol yung sa kaliwa. Nanghingi ng tulong sa amin. Tulungan niyo po kami. Ito na po, mga sugatan na po. Parang style massacre po, yung ganun. Yun lang po ang nakikita ko at saka yun lang din ang naranasan ko nung gabi noon. At saka na-live ko rin po. Ipinakita ni Lizelle sa resibo ang mga bakas ng dugo na naiwan pa sa kanyang bahay. Puro na may mga sugat na, kaya ang mga dugo, kalat-kalat sa loob ng bahay namin. Kaya hindi ko na malaman kung ano. Ang mga sangkot sa insidente, ang pamilya Acuña at pamilya Magcosta. Mga sugat sa ulo at binti ang natamo ng magkapatid na sina Albert at Alan John Magcosta. Habang ang isa pa nilang kapatid na menor de edad na si Aljur Magcosta naputulan naman ng isang daliri sa kamay. Ay, si Aljur po. Puro sugat na po ay. Sobra pong galit. Parang hindi ko po maiwasan na mag-isip na gusto ko na lang gumante. Yun po. Pero nisip ko pa rin na mali. Pinagharipas po sila ng taga. Kaya pagsalag po nung anak ko, yun yung tinamaan yung kamay niya. Pero hinabol pa rin siya ng taga kaya natapyas po yung binti niya. Ano ba ang pinagmulan ng away ng dalawang pamilya? Ayon sa pamilya Magcosta, nagsimula raw ang kanilang lamat sa pamilya Acuña nang dahil sa hindi na isoling timba. Ang tutusin po sa amin po talaga baldi yun. Kinuha ng anak ko, binigay na po sa kanila. Ang umaangkin po yung kapatid yung Juni. Nasa kanila daw po talaga baldi yun. Yung away po ni Angelica at ni Maria Lisa, bali sumali na po yung mga kalalakihan. Magkakamukha naman po kasi yung akin lang merong nilagyan ko po yun ng butas sa ganito. Ayon naman sa pamilya Acuña, hindi raw nababayaran ng pamilya Magcosta ang patong-patong na utang sa kanila. 10K ang inutang ko. Magkano lang ho ang nabayad niya? Magkano ang natira niya sa inuutangan ko? 6,400. Nung bumaha dito, umutang siya sa akin sa barangay. Tapos dumating dito, umutang na naman siya. Bigay naman po ko ng bigay. Ayon sa investigasyon ng PNP Santa Rosa, 12 pulgada ang haba ng kutsilyong ginamit ng isa sa mga nanakit na si Juni Acuña. Base sa CCTV po, ang kutsilyong ginamit po ay isang ruler po ang haba. Kasama na po yun yung hawakan po. Ang may hawak po ng kutsilyo ay si Juni Acuña po. At ang tinamaan po ng saksak sa binti po ay si Alan Paul Magcosta po. 6 na araw matapos ang insidente, nakausap ng resibo ang isa sa mga tilaga na si Albert Magcosta. Bakas pa sa kanyang ulo ang mga sugat at galos. Mga hanggang dito po, saka hanggang dito sa kabila. Medyo mahaba rin po ng konti. Tumakbo na po kami dun sa bahay pa uwi. Hanggang sa sinundan po rin po nila kami at doon na po tinaga yung kapatid ko sa binte tsaka sa daliri. Makikita po sa video. Ikinuwento rin sa amin ni Albert ang naging punot dulo ng alitan nila sa pamilya Acuña noong May 22, 2025. Paghatid po ng kapatid ko na babae na si Angelica Magcosta, doon na pagbalik niya, ang nangyari po, may sumipa po doon sa Mayero, malapit po sa amin, bandang 12 a.m. na po yun. Paglabas po namin, dinignan po namin kung sino po yung sumipa kasi malakas po yung pagkakasipa eh. Paghili po namin, doon po namin nakita sila Antonio at si Paulo Acuña. Dahil sa tindi ng mga sugat ng magkapatid, hindi raw aatrasan ng pamilya Magcosta ang pamilya Acuña. Itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong attempted homicide. Ang pamilya po nila ay ililimutin ko na po sila. Hindi naman kasi biro ang ginawa nila sa mga anak ko.
Kaya hindi po ako papayag na hindi po mabibigyan ng hustisya yung mga anak ko. May 27, 2025, kasama ang mga opisyal ng Barangay Aplaya, pinuntahan ng resibo ang lugar kung saan nangyari ang saksakan. Magandang tanghali po, ha? Bali po kami na taga-Barangay Aplaya, Barangay Tanod, Bausides, ay pumunta sa iyo para makausap ka. Kasama din siya doon sa video Ako na yan. po yung kapatid po. Nung tatlo pong nasaksak. Ayon kay Angelica, naunang naglabas ng kutsilyo si Junie Acuña. Mahaba po, ganyan po. Samurai po eh. Samurai po yung ginamit. Tapos naman sa ulo naman ng kuya ko, si Albert Magcosta, samurai din po yung ginamit. Nang makita raw ng kapatid niyang si Aljur ang mga panaksak ng pamilya Acuña, dito na raw kumuha ng malaking bato si Aljur. Nilagay po itong yero. Lumakad po sila dito. Lumakad po sila yung kapatid ko. Kinausap po nila yung Paulo Acuña. Ito na po nadali ng samurai yung kapatid ko po na si Albert. Dahil sa takot na sinapit nina Albert, Alan John at Aljur, pansamantala munang umalis sa Barangay Aplaya ang magkakapatid. Natatakot na nga ho yung bata. Kaya nga po nandun na po sila sa Maynila ngayon. Dito na kami nadaan sa kabila. Di na ho kami natutulog dyan sa bahay na pinagsuguran ho namin. Dahil hanggang ngayon po, iniikutan pa rin po nila kami gabi-gabi. Eh hindi, ang ginawa sa akin ni Angelica, bigla akong sinabunutan. Eh ang gusto ko lang naman na maghiwalay ang kabilang panig. Tapos yun, yung nang sinabunutan niya ako, nung oras na yon, wala na akong alam. Ang nakakita sa amin noon, yung kapitbahay namin doon. Kiit pa ni Liza, ang pamilya Magcosta raw ang unang naghamon ng away sa kanila. Hindi po, hindi naman po kami. Wala po talaga kami. Kahit nga po magdadaldal sila, wala kaming pake. Sana umalis na ho sila dito para matahimik ko kami dito lahat. Ipinakita rin sa amin ni Liza ang kanilang resibo ng mga sugat na natanggap din ng kanyang kapatid dahil sa insidente. Ayon pa kay Liza, nagpatong-patong na ang mga engkwentro ng kanilang mga pamilya. Nung lumabas na yung motor ng kapatid ko, inabangan ho nila ang kapatid ko dun sa iskinita ho na yon. May 19, nakuha ng din ni Liza ang pangaharang ng pamilya Magcosta sa mga kapatid niyang daraan sana sa eskinita. Ang point ko po, kaya ko po ito binidyo. Para may ebidensya ho ako na hindi sila ginagalaw ng kapatid ko, papasok lang ang kapatid ko. Eh hinarang ho nila. Sandali lang po, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Ayon sa iba pang mga residente ng Aplaya, hindi malayo sa katotohanan ng sinasabi ng pamilya Acuña na takaw-gulo raw ang pamilya Magcosta. Yeah, yung pamilya na yan, yun ang mga gulo talaga. Gusto lang, yung mga nadisgrasya. Eh, ganun ho sila pag sila nalalasing eh. Wala ho sila sa ayos eh, pag sila nakakainom na eh. Mula nga ako na dumating sila, lagi nga may gulo. Pinapaalis na po yun dito. Tapos bumalik. Napetisyon na sila. Pero ang dalawang pamilyang halos magpatayan na, dati raw palang magkaibigan. Parang ano na po kami nun, parang magkakapatid na po kasi parang pagka may pagkain, magbibigayan po kami, bibigayan ng ulam, palitan ng ulam, pagka meron, pagka wala, may naglalapitan. Pag may isang pupunta sa ospital, sasamahan mo namin. Malapit yan sa akin, dito yan sa akin eh. Kasi nung baby pa ang anak niya, kami pa ang nagpagatas sa anak niya. Yung panganay ko, sa kanya ako nakuha ng panggatas ng anak niya kasi baby pa, wala yung nanay niya. Sa bahay siya tumira. Pero para sa pamilya Magcosta, wala na raw friends sa nangyaring ito, ika nga, solian na ng kandila! Patayan po dito. Dahil sa enkwentro, sinampakan na ni Albert ng kasong attempted homicide sina Junie at Paulo Acuña. At yun po naman, ma'am, inaantay din namin na gumaling para makapagsampa na rin po yung iba pong pamilya ng Magcosta po para maayos po yung kanilang sasampa ng demanda laban po sa pamilya po ng Acuña. Nito lamang May 29, 2025 matapos ang madugong engkwentro, magkakarap muli sa barangay ang pamilya Acuña at Magcosta. Pero dahil hindi nakarating sa itinakdang oras ang ipinatawag na sina Angelica at ang inang si Salvacion Magcosta, nagdesisyon ang mga opisyal ng Barangay Aplaya na iurong ang harapan sa darating na June 4, 2025. Sa huli, nagdesisyon ang dalawang pamilya na ang kanilang mainit na pagtatalo idaan na sa legal na proseso.
Itutuloy pa rin ng pamilya Magcosta ang kaso laban sa mga Acuña na attempted homicide, habang ang pamilya Acuña naman ilalaban daw na makapagsampa ng kasong physical injuries laban sa pamilya Magcosta. Kung sakali naman po na magkaroon na rin po ng reklamo yung pamilya Acuña, kung ano pong yung mga ebidensya ang kanila pong ibibigay sa amin pong tatanggapin. At pare-parehas naman po silang may karapatan para makapagsampa po sila ng kaso. Kung minsan talaga ang malalaking away nag-uugat lang sa maliliit na bagay, kaya kung kakayanin pa namang malutas ang problema, huwag lang pairali ng init ng ulo at idaan na lang sa mabuti at maayos na usapan.